Para sa mga taong edad 60 pataas, ang unti-unting pagkawala ng kalamnan o sarcopenia ay isang karaniwang kondisyon na may seryosong epekto sa kalusugan, lakas, at kakayahang gumalaw. Ayon sa mga pag-aaral, ang muscle loss ay maaaring magsimula kahit habang natutulog, lalo na kung kulang ang katawan sa tamang nutrisyon sa gabi. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit mahalagang uminom ng isang partikular na inumin bago matulog. Ano ang nilalaman nito? At paano ito makatutulong sa pagpapanatili ng mass at funksyon ng kalamnan sa pagtanda? Ang sarcopenia ay isang medikal na kondisyon na tumutukoy sa progressive at generalized loss ng skeletal muscle mass at strength, na madalas nagsisimula sa edad 50 pataas. Ayon sa European Working Group on Sarcopenia in Older People EWGS-OP 2010, ito ay hindi lamang simpleng bahagi ng pagtanda, kundi isang diagnosable at treatable condition na may malawak na epekto sa kalusugan ng mga nakatatanda. Sa tuwing tumatanda ang isang individual, natural na bumababa ang antas ng muscle protein synthesis sa katawan, na humahantong sa unti-unting pagkawala ng kalamnan kung walang sapat na intervention sa pamamagitan ng nutrisyon at ehersisyo. Ayon sa ulat mula sa National Institutes of Health NIH noong 2014, ang mga matatanda ay maaaring mawalan ng 3% hanggang 8% ng muscle mass kada dekada simula edad 30 at ang bilis ng pagkawala ay mas tumitindi paglampas ng edad 60. Kapag hindi naagapan, ang sarcopenia ay nagdudulot ng pagbabago sa lakas, balanse, koordinasyon, at kakayahang magsagawa ng araw-araw na gawain. Nagiging sanhi rin ito ng pagtaas ng panganib ng pagkahulog falls, pagkapilay, at maging ng matagal na pagkaka-bed rest na may kaugnayan sa mas mataas na mortality rate. Isa sa mga pangunahing salik sa pagdevelop ng sarcopenia ay ang kakulangan sa protina sa pagkain, lalo na sa mga oras kung kailan ang katawan ay nangangailangan ng muscle repair, gaya ng sa gabi habang natutulog. Sa American Journal of Clinical Nutrition 2012, natuklasan na ang kakulangan sa protina intake sa gabi ay may direktang epekto sa mababang antas ng muscle protein synthesis sa mga matatanda. Sa kabilang banda, ang sapat at maayos na oras ng protein intake ay may positibong epekto sa pagpapanatili ng muscle mass, kahit na sa mga hindi aktibong individual. Bukod sa nutrisyon, ang pagbaba ng physical activity ay isa ring salik sa paglala ng sarcopenia. Ngunit kahit ang mga aktibong matatanda ay hindi ligtas dito kung kulang ang protina sa kanilang dieta. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa Journal of Gerontology 2013 ang nagpakita na kahit ang mga seniors na may regular na ehersisyo ay patuloy pa ring nakararanas ng muscle wasting kapag hindi sapat ang protina na kinokonsumo araw-araw. Ang sarcopenia ay hindi lamang problema ng lakas o pisikal na paggalaw. Ayon sa datos ng World Health Organization WHO noong 2015, ito ay may kaugnayan din sa mas mataas na insidente ng insulin resistance, osteoporosis, depresyon, at cognitive decline sa mga matatanda. Sa madaling salita, ang muscle loss ay hindi lang pisikal na suliranin, kundi may epekto rin sa kabuuang kalusugan ng katawan at isipan. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang tandaan na ang sarcopenia ay maaring maagapan at mapabagal. Isa sa mga pangunahing estratehiya ay ang tamang paggamit ng nutrisyon, lalo na sa tamang oras, tulad ng bago matulog. Kung kailan ang katawan ay pumapasok sa overnight recovery phase. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga protein-based na inumin na maaaring tumulong sa pagpapanatili at pagpapatibay ng kalamnan kahit sa panahon ng pahinga.
Ang pagtulog ay isang mahalagang yugto ng biological function ng tao. Para sa mga matatanda, ito ay hindi lamang panahon ng pahinga, kundi isa ring kritikal na sandali para sa cellular repair, hormone regulation, at muscle protein synthesis. Gayunpaman, habang natutulog, maraming proseso sa katawan ang bumabagal, kabilang ang metabolic rate at nutrient absorption, na maaaring magdulot ng muscle degradation kung kulang ang tamang suporta sa nutrisyon. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng American Journal of Physiology Tromelin et al. 2012, natuklasan na ang katawan ng tao ay aktibong nagsasagawa ng muscle protein synthesis MPS habang natutulog, isang proseso kung saan nire-repair at pinapatibay ang muscle tissue. Ngunit, upang maging epektibo ang prosesong ito, kailangang may sapat na amino acids na umiikot sa dugo, na maaaring makuha mula sa protina sa pagkain. Sa madaling salita, kung walang protein intake bago matulog, kulang ang raw materials ng katawan upang maisagawa ang epektibong repair ng kalamnan. Karaniwang bumababa ang antas ng anabolic hormones tulad ng growth hormone at testosterone habang tumatanda ang isang tao. Ang mga hormones na ito ay may direktang papel sa pagpapanatili ng muscle mass. Sa kabataan, natural na mataas ang production ng growth hormone habang natutulog. Ngunit sa mga edad 60 pataas, ang nocturnal growth hormone secretion ay bumababa ng hanggang 50% ayon sa isang pag-aaral ng Van Cauter et al. 2000s. Sa ganitong sitwasyon, mas lalo pang mahalaga ang tamang nutrisyon upang mapunan ang kakulangan sa hormonal support. Kapag ang katawan ay kulang sa protein supply sa gabi, tumataas ang tinatawag na muscle protein breakdown (MPB). Ito ay ang proseso kung saan ang katawan ay kumukuha ng amino acids mula sa muscle tissue upang suportahan ang mga basal na proseso tulad ng respiration, immune response, at tissue maintenance. Sa mga matatanda, kung saan ang rate ng MPB ay kadalasang mas mataas kaysa sa MPS, ang net result ay negative protein balance na siyang nagdudulot ng muscle loss sa paglipas ng panahon. Ayon sa ulat ng International Sarcopenia Initiative ISI, 2013, ang kabiguan ng katawan na maibalik ang balanse sa pagitan ng MPS at MPB tuwing gabi ay isang kritikal na mekanismo sa paglala ng sarcopenia sa matatanda. Kaya't mahalaga ang pagpapanatili ng positive protein balance, lalo na sa mga oras ng overnight fasting tulad ng habang natutulog. Dagdag pa rito, ang pagtulog mismo ay may epekto sa nutrient metabolism. Ang mga matatanda na kulang sa tulog o may disrupted sleep patterns ay mas mataas ang risk ng insulin resistance at systemic inflammation. Ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2016, ang mga kondisyon na ito ay may kaugnayan sa pagbaba ng muscle regeneration at mas mabilis na muscle deterioration. Sa kontekstong ito, malinaw na ang katawan ng senior adults ay nangangailangan ng nutritional support bago matulog upang mapanatili ang homeostasis at mapigilan ang progressive muscle loss. Hindi sapat na kumain lamang sa araw. Mahalaga rin ang timing ng protina, lalo na bago ang overnight fasting phase. Batay sa mga datos na tinalakay sa mga naunang bahagi, malinaw na ang katawan ng mga matatanda ay patuloy na nangangailangan ng protina, hindi lamang sa araw kundi lalo na sa gabi, upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng muscle protein synthesis MPS at muscle protein breakdown MPB. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang suportahan ang prosesong ito ay ang pag-inom ng casein protein o mga inuming may mataas na casein content, gaya ng low-fat milk. Bago matulog, ang casein
ay isang uri ng protina na natural na matatagpuan sa gatas at kilala sa slow digesting property nito. Ibig sabihin, ito ay dahan-dahang natutunaw sa loob ng tiyan at unti-unting pinapakawalan ang amino acids sa bloodstream sa loob ng mahigit 8 oras. Ayon sa isang randomized controlled trial na isinagawa ni Res et al. 2012 mula sa Maastricht University sa Netherlands, ang mga matatandang lalaki na uminom ng 40 gramo ng casein protein bago matulog ay nakaranas ng mas mataas na rate ng muscle protein synthesis sa buong gabi. Kumpara sa mga hindi nag-supplement, ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng direktang epekto ng nighttime protein intake sa pagpapanatili at pagpapalakas ng kalamnan. Sa parehong direksyon, ipinakita rin sa pag-aaral ni Tromelin et al. 2016 na ang casein ingestion bago matulog ay hindi lamang ligtas, kundi lubhang epektibo sa stimulating overnight muscle reconditioning, lalo na sa mga matatandang individual. Ito ay hindi nangangailangan ng mataas na physical activity upang maging kapaki-pakinabang. Sapat na ang tamang timing ng pag-inom upang mapanatili ang positibong protein balance. Kung walang access sa purong casein powder, ang isang simpleng baso ng low-fat milk, 200-250 ml, ay maaaring magsilbing praktikal na alternatibo. Ang gatas ay naglalaman ng mahigit 80% casein protein, na may kakayahang suportahan ang muscle recovery sa gabi. Bukod dito, ang gatas ay may taglay na calcium, vitamin D, at bioactive peptides na makatutulong rin sa buto at metabolic health ng mga senior adults. Sa mga may lactose intolerance, maaaring gumamit ng lactose-free milk or casein-based protein shake na formulated para sa mga senior consumers. Mahalaga ring banggitin na ang pagpili ng protina para sa gabi ay dapat mababa sa asukal at walang caffeine upang hindi makaapekto sa kalidad ng tulog. Ang sobrang asukal o artificial sweetener sa gabi ay maaaring magdulot ng spike sa blood glucose at makasagabal sa sleep cycles. Kaya't mainam na pumili ng plain or lightly sweetened options na naaayon sa dietary needs ng mga matatanda. Ayon sa International Protein Board 2020, ang ideal na protina intake ng mga matatanda ay nasa 1.2 hanggang 1.5 gramo ng protina kada kilo ng timbang bawat araw, at ipinapayo rin na ipamahagi ito ng pantay sa buong araw, kabilang ang gabi. Ang pagdagdag ng 20 to 40 gramo ng casein protein sa gabi ay maaaring maging bahagi ng estratehiya upang maabot ang target na ito nang hindi nangangailangan ng malalaking pagkain tuwing gabi. Sa kabuuan, malinaw ang basehan sa agham, ang pag-inom ng casein-rich beverage bago matulog ay isang simple ngunit epektibong paraan upang mapigilan ang muscle loss sa pagtanda. Hindi ito gamot, kundi isang nutritional strategy na maaaring isama sa araw-araw na routine bilang bahagi ng preventive approach sa sarcopenia. Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin kung sino ang mga seniors na pinakakailangang gumawa nito at paano ito i-integrate ng maayos sa kanilang lifestyle. Ang benepisyo ng pag-inom ng protina bago matulog. Partikular ang casein o mga inuming may mataas na casein content ay maaaring maranasan ng karamihan sa mga matatanda. Gayunpaman, may ilang grupo ng senior adults na mas nangangailangan nito dahil sa partikular na kalagayan ng kanilang kalusugan, aktibidad o nutrisyon. Sa bahaging ito, tatalakayin natin kung sino ang mga priority groups na makikinabang sa nighttime protein supplementation. Batay sa datos at obserbasyong klinikal, una, kabilang sa mga pangunahing target ay ang mga nakatatanda na may pagbaba sa physical activity.
Ayon sa datos mula sa National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES, 2015-2018, higit sa 60% ng mga taong edad 65 pataas ay kulang sa regular na pisikal na aktibidad na nagre-resulta sa mas mabilis na muscle wasting. Para sa kanila, ang protina sa gabi ay nagsisilbing nutritional compensation para sa kakulangan sa mechanical muscle stimulation, gaya ng ehersisyo. Ikalawa, ang mga seniors na may mababang protina intake sa araw-araw. Ayon sa PROT Age Study Group 2013, maraming matatanda ang hindi umaabot sa recommended daily protein intake na 1.2 kg on kids per day. Ito ay kadalasang dulot ng pagbabago sa panlasa, mabagal na panunaw, kakulangan sa gana, o mga kondisyong medikal na naglilimita sa dami ng pagkain. Sa ganitong sitwasyon, ang timely supplementation sa gabi ay maaaring magpuno sa kulang sa protina sa buong araw. Ikatlo, ang mga seniors na may kondisyon tulad ng type 2 diabetes, osteoporosis, o chronic inflammation ay may mas mataas na panganib ng muscle loss. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Diabetes Investigation 2018, ipinakita na ang mga diabetic elderly ay may altered protein metabolism at mas mabilis na muscle degradation. Sa kanila, ang protina sa gabi ay maaaring makatulong sa pagpigil ng further loss at sa pagpapabuti ng glycemic control sa umaga, kung tama ang uri ng protina low glycemic index at mababa sa carbohydrates. Ikaapat, ang mga senior adults na galing sa injury, fracture, o recent hospitalization ay kabilang din sa mga may urgent need sa nutritional intervention. Sa panahong ito, tumataas ang catabolic activity ng katawan at bumabagal ang muscle regeneration. Ayon sa European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 2019, ang protein supplementation sa mga pasyenteng recovering mula sa acute illness ay dapat isama sa gabi upang mapanatili ang positive nitrogen balance at maiwasan ang muscle atrophy. Ikalima, ang mga may problema sa pagtulog or disrupted sleep-wake cycle ay maaari ring makinabang. Bagaman hindi direktang treatment para sa insomnia ang protina. Ang stable amino acid availability sa gabi ay nakatutulong sa metabolic regulation at hormonal balance. Ayon sa ulat mula sa Frontiers in Nutrition 2021, ang protina, lalo na kung galing sa natural sources tulad ng gatas, ay may kasamang tryptophan na may papel sa melatonin production, isang hormone na responsable sa sleep initiation. Sa praktikal na aspeto, ang mga sumusunod na kondisyon o senyales ay maaaring magsilbing indikasyon na ang isang senior ay nangangailangan ng nighttime protein, madalas na panghihina tuwing umaga, hirap sa pag-akyat ng hagdan o pagbangon mula sa kama, maluwag ang kasuotan dahil sa hindi inaasahang pagbaba ng timbang, mabagal ang recovery mula sa simpleng injury o sugat, limitado ang galaw o may sedentary lifestyle. Mahalagang linawin na hindi lahat ng seniors ay dapat agad uminom ng protina sa gabi ng walang konsultasyon. Para sa mga may kondisyon sa bato, gaya ng chronic kidney disease (CKD), dapat isaalang-alang ang kabuuang protein allowance ng katawan. Sa mga ganitong kaso, kailangang kumonsulta muna sa doktor o rehistradong dietitian upang maiangkop ang dami at uri ng protina sa kanilang partikular na pangangailangan. Sa kabuuan, ang nighttime protein intake ay hindi one-size-fits-all strategy, ngunit para sa mga seniors na may panganib ng muscle loss dahil sa kakulangan sa protina, limitadong aktibidad, o may kasamang kondisyon sa kalusugan ang regular na pag-inom ng casein-based drink bago matulog ay isang simpleng hakbang na maaaring magdulot ng makabuluhang benepisyo
sa pangmatagalang lakas at kalidad ng pamumuhay. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano ito inumin ng tama, anong dami ang inirerekomenda, at anong mga bagay ang dapat iwasan. Matapos maipaliwanag ang benepisyo ng caffeine-rich drink sa gabi para sa mga matatanda, mahalagang talakayin kung paano ito gamitin ng ligtas, epektibo, at naayon sa kondisyon ng katawan. Ang wastong oras ng pag-inom timing, dosage amount, at formulasyon form ay may malaking epekto sa pagiging kapaki-pakinabang ng protina sa katawan, lalo na sa mga senior adults na may iba't ibang antas ng kalusugan. Unang-una, ayon sa isang clinical trial mula sa Maastricht University Res et al. 2012, ang pinakamainam na oras ng pag-inom ng casein protein ay 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Sa panahong ito, ang katawan ay nagsisimulang bumagal ang aktibidad. Ngunit aktibo pa rin ang digestive function, sapat upang simulan ang unti-unting absorpsyon ng protina. Ang timing na ito ay tumutulong sa tuloy-tuloy na pag-release ng amino acids sa bloodstream habang natutulog, na umaabot ng 6 hanggang 8 oras, ayon sa resulta ng pag-aaral. Tungkol naman sa dami, ang inirerekomendang halaga ng casein protein para sa gabi ay nasa 30 hanggang 40 gramo. Depende sa bigat ng katawan at antas ng physical activity. Para sa mga matatanda na may mababang body mass o hindi aktibo, 20 hanggang 30 gramo ay maaaring sapat na. Para sa mga mas aktibo o may ongoing na physical rehabilitation, maaaring itaas sa 40 gramo kung walang kontraindikasyon, ayon sa International Society of Sports Nutrition ISSN. 2017, ang daming ito ay itinuturing na ligtas at epektibo sa pagsuporta sa muscle protein synthesis sa gabi. Kahit sa mga matatanda, kung walang access sa casein powder supplement, maaaring gumamit ng natural food-based sources. Ang isang basong low-fat milk 250 ml ay naglalaman ng humigit kumulang 8 to 9 gramo ng casein protein. Para makuha ang sapat na dosis, maaaring uminom ng 2 sa 3 baso ng low-fat milk kung walang lactose intolerance. Magdagdag ng casein-rich protein shake bilang supplement. Mahalagang iwasan ang mga gatas o inuming mataas sa asukal, added sugars, o may kasamang caffeine, dahil ang mga ito ay maaaring makaapekto sa kalidad ng tulog. Mas mainam ang mga produkto na may label na unsweetened, low sugar, o no added sugar. Sa mga may lactose intolerance, ang lactose-free milk o plant-based casein protein kung available ay maaaring gamitin bilang alternatibo. Gayun din, ang Greek yogurt at low-fat cheese ay maaaring maging optional na source. Bagamat hindi kasing epektibo sa sustained release tulad ng purong casein supplement. Isang mahalagang paalala, hindi dapat gamitin ang nighttime protein drink bilang kapalit ng pagkain sa araw. Ito ay dagdag sa pangkalahatang protina na kailangan ng katawan at hindi dapat maging tanging source. Ayon sa rekomendasyon ng ProtAge Study Group 2013, ang kabuuang protina sa buong araw ay dapat hatiin sa 3 pangunahing bahagi: breakfast, lunch, dinner, at maaaring dagdagan ng isa bago matulog upang mas epektibong maipamahagi ang amino acids sa loob ng 24 oras. Para sa mga seniors na may kondisyon sa bato, tulad ng chronic kidney disease CKD stage 3 pataas, kinakailangan ang gabay ng isang doktor o rehistradong dietitian bago simulan ang anumang protein supplementation. Sa ganitong mga kaso, ang protina intake ay kailangang limitahan upang maiwasan ang paglala ng kondisyon. Ang regular na blood test tulad ng serum creatinine, BUN, at EGFR ay dapat isaalang-alang. Bilang panghuli,
Ang pag-inom ng caffeine-rich drink sa gabi ay dapat ituring bilang bahagi ng isang mas malawak na estratehiya sa nutritional care ng mga matatanda. Hindi ito magic solution, ngunit kapag isinama sa balanseng pagkain, regular na paggalaw, at sapat na tulog, ito ay maaaring magbigay ng makabuluhang suporta upang mapanatili ang lakas, kalusugan, at kalidad ng pamumuhay sa pagtanda. Ang unti-unting pagkawala ng kalamnan ay isang natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit hindi ito kailangang mangyari nang walang aksyon. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, partikular ang sapat na protina bago matulog, maaaring mabawasan ang bilis ng muscle loss at mapanatili ang lakas at kakayahang kumilos ng mga nakatatanda. Ang pag-inom ng caffeine-rich drink or low-fat milk sa gabi ay isang simple ngunit siyentipikong suportado na hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng kalamnan habang tayo'y nagpapahinga. Mahalagang tandaan na ang bawat katawan ay iba-iba. Kaya't makabubuting kumonsulta sa inyong doktor o rehistradong dietitian bago magsimula ng anumang bagong supplementation, lalo na kung may kasamang mga kondisyong medikal. Ngunit para sa karamihan ng mga senior adults na may maayos na kidney function at mababang protina intake sa araw, ang nightly protein strategy ay maaaring magbigay ng konkretong benepisyo. Kung kapakipakinabang para sa inyo ang video na ito, pakiclick ang like button. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang edukasyonal na videos tungkol sa senior health at i-share ito sa mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang. Para sa mga tanong o karanasan ninyo tungkol sa protein intake at muscle health, mag-comment lang sa ibaba. Ikinagagalak naming marinig ang inyong mga insight